atin, kundi sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa lugar na kung saan tayo nandoon, inilagay ng Panginoon. Lahat ng yun ay ang Diyos may gawa, may akda ng lahat. He orchestrates everything. Kaya sa mga sandaling ito, patuloy tayo na mag-focus sa mga nasa online. Good morning sa inyong lahat. Batiin mo muna yung katabi mo ng isang matamis na ngiti. Matamis na ngiti. Talagang ipakita mo na, Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Nakita pa namin isa-isa. Isa-isa. Tignan nyo ang bawat isa na nandito sa ating paligid. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. May kanya-kanya tayong dinadanas, pero hindi yun ang ini-emphasize natin sa buhay natin. Ang ini-emphasize natin ay ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Siya ay may control ng lahat-lahat. Kaya as we settle ourselves right now, we will worship. Itataas natin ang ating kamay. We will lift up our hands. Kanina, na-bless ako dahil may nakita akong kapatiran. Bang sa kabila ng panahon, naglalakad siya, papunta rito. Alam mo yung napangiti ako? Napangiti ako kasi alam ko na lahat tayo hindi maganda, minsan pakiramdam, hindi maganda yung kalalagayan. Pero pag tuwing bumabalik tayo sa katotohanan na ang Diyos ay nariyan lang, na ang Diyos ay tapat magpakailanman, doon tayo lalaban doon tayo lumalaban, yung lakas na galing sa Kanya, yung alam natin na, Lord, narito kami, magpupurit sa samba sa'yo, kahit na may ganitong mga nararanasan, pero sa'yo kami nakatingin, sa'yo namin inaasa ang lahat. Kumbaga, anuman yung panahon na demand, Lord, sabi nga ni Pastor nakaraang linggo, di ba sa message, look at the cross. Lagi, look at the cross. Kumbaga, ano ang ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo? Napakarami niyang ginawa, hindi natin maisa-isa. Napalaya tayo sa ating mga kabalasahan, napalaya tayo sa kasalanan, sa lahat-lahat, name it. Napakarami, hindi magkakasya kung saan man natin ito isusulat. Ganyang kabuti at katapat ang ating Panginoon. Kaya ngayon, ikaw, ako, sa harap ng Panginoon, tatayo sa samba, magsasabi ng ating nilalaman, ng ating puso at espiritu at kaluluwa. Para sa Panginoon, aawit tayo, magpupuri, at bawat kataga, every lyrics of this song will be tuned in, will be given unto God. Let it be a prayer song para sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. We bless you, Lord. Continually worship, worship, worship. Focus lang sa ating Diyos. Siya lang ang isipin mo. Minsan may susulpot na disturbo, pero itaboy mo yan. Rebuke it in the name of Jesus. Si Lord lang ang maging laman ng ating isip at puso sa ngayon. Sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon. Hallelujah, Lord God. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. Only you, Lord Jesus. We bless you right now, Lord God.
When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed, and I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only. Yeah, are faithful and true, glorious Lord. All my life it is you I adore. You've touched my soul, completed my world. I surrender to you. You are faithful and true, glorious Lord. All my life it is you I adore. You've touched my soul, completed my world. I surrender to you. Only you, Lord Jesus, and I worship you. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only. And I worship you, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else. Sa huling pagkakataon, lift up your hands to the Lord. Make it your song, make it your prayer of worship. My life in you restored. Here is our heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only.
nobody else but Jesus, only you. For nobody else but Jesus, only you. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. We bless your name. We bless your name, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Words will never be enough para pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong aawit at magpupuri ng dakilang awitin para sa ating Panginoon. Pag sinabing church on fire, this is a church na filled ng Holy Spirit. This is the church na talagang nag-i-inclined, nag-i-intuned, talagang umaasa lang sa kapangyarihan ng ating Diyos na banal na Espiritu. Wala tayong magagawa kung wala siya. Amen po ba? Lahat ay mapangyayari sa kalakasan, sa kapangyarihan na bigay ng ating Diyos na banal na Espiritu. Hallelujah! Let's continually sing the best of worship sa ating Panginoon. We will dance, we will clap our hands sa ating Panginoon. Hallelujah! We bless your name, Lord! Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There's a light that shines to make the dark disappear. A power at work, but there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. The Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around here. There is a light that shines to make the dark disappear. A power at work, but there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Declare this is the church. Yes, Lord. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart. Yes, Lord. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. This is your church, Lord. We bless you and we magnify your name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Malakas na papuri. Sumigaw ng hallelujah ang bawat isa. Bless your name, Lord God. We bless you, we honor you, and we magnify your name, Lord. In this very place of worship, Lord God. Ang sabi mo nga sa mga salita mo, Panginoon,
If any two or three gathered in my name, I am in their midst. So we are honor, Lord God. We honor you. We thank you dahil sa presensya mo na naririto, Panginoon. Lord, that faith in us, Lord God, that fire in us, keep it burning, Lord God. Keep it burning and burning and burning and burning, Lord. This is the one and only desire, Lord Jesus. Dahil ang buhay Kristiyano, Panginoon, hindi napakadali, Panginoon. Napakahirap nito, Panginoon. Pero as you are being in us, within us, Panginoon, that fire keeps us moving. That fire keeps us that firm faith, Panginoon. That firm hope na sa iyong banal na presensya, marami kang gagawin. Sa buhay ng bawat isang naririto, marami ka pang babaguhin. Marami kang ipapamalas na kaluwalhatian, kadakilaan sa mga buhay na naririto. Bawat isa na nandirito, Panginoon, meron ka pa rin patuloy na gagawin. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Oh God, continually empowering us. Continually fill us right now, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord Jesus. Oh, let your worship arise. Let the Spirit arise in you, church. Oh, we bless your name, Lord God. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Oh, yes, stand in awe. You're beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand
I stand in awe of you, Lord. We stand in you, Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Oh, we bless you, Lord. We thank you, Lord God. We're standing in front of you, Lord, with all your grace, with all your mercy that we received in our lives, Panginoon. We are honoring you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. And I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Lift up your praise, church. Let your hands be seen by our God, by our living God. Kung gaano ka nag-grateful, kung gaano ka nagpapasalamat sa ginagawa ng ating Panginoon. He deserves that worship, that highest worship right now. Sa huling pagkakataon, let your voice lift up unto the holy throne of God. And I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yes, Lord, we stand in awe of you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We bless your name. Malakas na malakas na malakas na palakpak sa nag-iisang Diyos, sa Diyos na nararapat na tumanggap ng pagsamba at papuris mula sa atin, mula sa nilikha niya, mula sa taong iniligtas niya, mula sa kamatayan, mula sa taong iniligtas niya, mula sa kapamakan. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. We thank you. May we call on Brother Oliver to lead us in a prayer. Yes, O God. Patuloy tayong sumamba sa ating buhay na Diyos. Dakilang Diyos na buhay na banal na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po, Panginoon, at kami po dinala niyo po sa dako po rito, Ama. Salamat sa buhay na walang hanggan na inyo po nagkaloob po sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong banal na krus, Panginoon, at kami naparito, Panginoon. Lord, salamat sa inyo pong pag-ibig na wagas.
Salamat, Panginoon, sa inyo pong banal na salita na iyahasik niyo po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon, nalukuban niyo po na inyong Santong Espiritu ang tahanang ito, Panginoon. At ang inyong lingkod na gagamitin ngayon si Brother Josh, Panginoon. Lord, I pray, buhos po masaganang kapangyarihan ng inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, upang ang lahat sa amin, Panginoon, ay matupok. Anumang hindi nakikita niyo, Panginoon, na karumihan, ito'y lubos na inyong pong pagkalinisin, Panginoon. At patuloy na kayo po ang siyang aming makita, Panginoon. Hindi po ang lahat ng kabalisan sa mundong ito, kundi kayo lamang po, O Diyos, ang aming buhay na Diyos na aming banal. Salamat po, Panginoon, sa inyong wagas na pag-ibig, na patuloy niyo pong inihasik, Panginoon. Lord God, salamat. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. O Lord, muli po, pagpalain niyo po ang araw na ito, mula po sa simula hanggang sa pagtatapos ng gawain pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli po, Ama, sa inyo po lahat ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, karunungan at kapangyarihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan po ng aming dakilang Diyos na aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Bago tayo mo po, every Sunday lang tayo nagsasama-sama. Pero sa mga sandaling ito, we welcome each and everyone. Awitin po natin muli ang ating pinakapaboritong awiting mahal na mahal kita, Panginoon. As we greet each and everyone right now, huwag niyong lalagpasan kahit isa dyan. Batiin niyo. Pinakamatamis na ngiti, pinaka-warmest na handshake. Blessing, release the blessing as we sing this song na papuri sa ating Panginoon. Let's turn around. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Iparamdam mo yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yan ang tanging sandata natin. Yan ang tanging susi kung bakit natin minamahal ang bawat isa, kung bakit natin minamahal ang Diyos. Kailanman, O Diyos, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakasarap manahan sa presensya ng Panginoon. Napakasarap magpuri sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Let us all settle. Kagaya nga na palagi na reminder sa atin ng Panginoon. Thank you, Ate Ella. So, good morning sa ating lahat. Good morning. Okay. So, ngayon po, mayan tayo ng speaker is, ano tayo? Sige, mag-settle down muna tayo. Yung mga kids, Gab, Princess, paki-guide na lang sila. Ay, thank you, Ate. So, yun po. So, lahat po ba dito ay na-bless? Amen. So, yun po. So, bago natin i-welcome ang ating speaker, nagpapasalamat ako kay Lord una kahit maulan ngayon, nandito tayo at nagkatipon-tipon kahit yung oras natin. So palakpakan naman natin si Lord.
So yun. So yun, mag-start na tayo. So let's prepare our hearts now to receive the Word of God. I-welcome natin si Brother Josh Rama. Hello. Hello, good morning everyone. So isang maulang umaga sa ating lahat. So si Pastor ngayon is gaya po sabi ni Ate Ella is nasa mission po today. So meron siyang speaking engagement. So ako ang naatasan today para mag-share ng word ni Lord today. So before tayo magsimula, hinihiling ko po lahat na yumuko at tayo manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na to, sa pag-iingat niyo po sa amin pagpunta po sa church. And we pray po yung mga kapatid po namin na nasa papunta pa lang po, ingatan niyo po sila. And aming mga kapatid na nasa live stream today, bigyan po sila ng maayos na internet connection so that ma-receive nila ng pure ang word. At ang mga tao po dito, lahat po na makikinig ng sa inyong salita is gamitin niyo po akong vessel para ma-deliver ang mga message mo na binigay para sa mga tao mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang title ng ating message today is Embracing God's Bigger Picture. So, ang main passage natin ngayon is matatagpuan sa Joshua 6, 1-27. So, to give you a background, about sa Joshua 6, ito yung sinabihan si Joshua ni Lord na ibibigay sa kanila yung Canaan. Ibibigay sa kanila yung promised land, yung Canaan. So, ito yung after ng pagkamatay ni Moises. So, ang inanoint ni Lord bilang next leader is si Joshua. So, sinabi sa kanya, bigyan ko lang kayo ng parang highlights nung chapter na yon. So, sinabi ni Lord na ibibigay yung Canaan sa mga Israelites. So, after nung lahat na nangyari, ito yung unang city na papasukin ng mga Israelites para papunta sa Promised Land. So, yun, ihimay natin. Sabi dito sa verse 1-5, ito yung God's instruction ni Joshua. Instruction ni God kay Joshua. So, bakit gusto ni Lord sakupin yung Jericho? So, number 1 is ito fulfill yung promise to Abraham. So, una pa lang, before pinakaunang panahon is pinangako na nito ni Lord kay Abraham na ibibigay sa kanya yung promised land. So, ang tagal ng fulfillment. After Abraham, may Moises, tapos Joshua, doon pa naganap yung fulfillment ng promise ni Lord. So, pangalawa, it was part of Canaan. So, gaya na sinabi ko kanina, ito yung unang city na madadaanan nila kasi buong Canaan yun. Buong Canaan, yes. Tapos, ayun yung una nilang madadaan ng city, which is yung Jericho. So just for your imagination, ito yung picture ng Jericho na yon. So, per city siya. So, parang merong Taguig, Makati. So, ito yung buong city ng Jericho. So, kung makikita nyo is, ito pa. So, meron siyang lower wall, meron siyang upper wall. So, kung titignan mo, napaka-fortified, napakatibay ng city na yun. Kasi, sa lower wall pa lang is may mga guards na nakabantay. So, ganun siya. Tapos, ang sabi ni Lord is ibibigay niya yung Jericho sa mga Israelites. Pero kung titignan mo, napakatibay ng mga defense na yon. So, next is verse 3-5. God gives unconventional instruction. So, ito na yung vision na ibinigay ni Lord kay Joshua na sa buong city na to, magwo-walk sila for 6 days, once a day. So, ikutin nila yung buong city na yan sa paligot. Tapos, on the 7th day, after ng ika-7th day, 7 times silang maglalakad nun.
and then they will shout. Tapos daw, ang mangyayari is the walls will fall. So matitibag daw yon after that 7 days. Okay. So of course, yung mga kwento na yon is kwento sa Bible. So, hindi naman siya mangyayari today, but we can extract principles. We can extract principles sa mga story na nakalagay sa Bible. So, ito. Simulan na natin. Number 1 is unconventional strategy. So, si Lord ay gumagamit ng, kung makikita natin sa Canaan, hindi siya gumamit ng mga espada, hindi siya gumamit ng armas. Bagkos, ginamit niya is yung mga priests, yung mga Levites, so yung mga taga-bitbit ng Ark of the Covenant, yung mga taga-bitbit ng mga trumpets, para makita ng mga Israelites na hindi by power yung pagkapanalo na bagkos yung faith nila kay Lord. Amen. So lagi natin nakikita, if you have faith like a mustard seed, you can move a mountain. So yun, at tingin ko naman hindi naman tayo exempted sa mga challenges na ating mga na-face every day. So katulad naalala ko before nung parang bata pa ako. Mga pagbabangon ka sa umaga, doon pa tayo sa Taguig, no. Pagbabangon ka sa umaga parang okay, papasok sa office, or nung bata pa pagkagising mo laro agad or takbo-takbo doon sa labas. Tapos pag ready na yung lunch, kakain, tapos sa hapon matutulog. But now I'm T9 years old. So yung mga Judith, si Judith yung mga need bills na bayaran. So yun, iba na siya ngayon. So, adulting na talaga. So, sabi dito, if you have a faith like a mustard seeds, you can move a mountain. Isa pa dito, lagi nating nababasa sa Bible is, you will be the head, not the tail. Palagi mong nababasa ito sa Bible, but even me na experience ko na 3 to 5 years from mapapansin mo parang na-stuck ka 3 to 5 years from dati mong ginagawa mo pa rin ngayon. So, malalaman natin kung nangyayari ba talaga yung mga ganong sinasabi ni Lord. But, yun nga, isa yun sa mga plano ni Lord para sa atin. Ayun yun. Kasi katulad niyan, sa Canaan, hindi naman niya nilabanan through espada, but through spiritual warfare. Okay. So number 2 is, victory came not from power, but from obedience to a divine command. So lagi natin tatandaan is, know your purpose in life. Sa everyday life natin, may mga voices tayong mga naririnig. It's either sa school, sa work, and sa even family natin. Sa school, pag may sinasabi yung mga classmates natin or mga teachers na ganito gawin mo para maging tawag dito, yung naging successful ka, gawin mo, maging active ka sa maging varsity or ganon. Pero kung alam mo yung purpose in life mo, hindi ka mababother eh. Even sa work, pag may mga colleagues ka na kailangan, para ma-promote ka, kailangan mo maging lagi kang nagpapakita lagi kang nag-excel sa mga ginagawa mo, lagi kang nag-OT, mga ganon. So, ayun yung sinasabi nila. But if you know your purpose in life, hindi ka mababother kung ano man sabihin ng iba kasi alam mong may plano sa iyo si Lord. So even sa family natin, parang even kami ni May, parang kami mga voices naririnig na sundan niyo na si Mateo, but ayun nga, pag adulting talaga, lagi mong isipin din kung ano yung the best life for him. Tapos next is
yung mga Israelites is, God is preparing them for a bigger picture. Kung makikita mo, for 6 days maglalakad sila, pero makikita sila ng mga guards eh. So, anytime pwede silang sibatin. Or, anong ginagawa nito? For 6 days, umiikot-ikot lang around our city. So, kung titignan mo, isa siyang threat. Pero, hindi sila sinibat kasi may purpose si Lord sa kanila. Tas, third is God's sovereignty and pre-victory declaration. Sabi dito sa verse 2 is, I have given Jericho into your hand. So kung makita nyo sa verse, yung Joshua 6:1-27, sa verse 2 pa lang, binigyan na siya ni Lord ng vision na ibibigay sa iyo ni Lord ang Jericho. But imagine, wala pa yung execution, binigyan lang siya ng vision. So sa buhay natin, parang meron na agad plano si Lord para sa atin. So yun, maximize your potential. So pagkarinig ni Joshua nung vision sa kanya, anong ginawa niya? Nag-chill ba siya? Siyempre hindi. Ang ginawa niya, tinipo niya lahat ng mga elders sa paligid niya and sinabi niya, sundin niyo yung utos na to kasi ito yung sinabi ni Lord. So, paano natin ma-apply yung mga principles na yon sa buhay natin ngayon? So, ito. Isang example na habang tayo bata pa, ganito yung meron tayong time, energy, and money. So, while we are, mga students tayo or young, meron daw tayong time, meron tayong energy, bakit? Tapos, wala tayong money. Tapos naman, ngayong adulting tayo, katulad ngayon, ako, is wala naman akong time kasi busy sa work, busy sa pagiging parent, busy sa pagiging may business, and meron naman akong energy and money. Tapos naman, habang tayo'y habang tayo'y nagkakaedad, yan. Habang tayo nagkakaedad, meron naman daw tayong time, meron tayong money, but walang energy. So yun. Ang gawin natin ngayon, kung ano man yung phase natin sa life today, i-maximize natin yung potentials natin. So katulad ngayon, weekend. Tapos ang Sunday worship natin is 6 to 9. So kung titignan mo, yung 9 a.m. onwards is napakahaba pa nung araw. So, pare-pares naman tayong 24 hours yung oras, di ba? So, kailangan natin i-maximize. Gawin natin kung ano yung mga opportunities na dumadating sa atin ngayong araw na to. So, ngayong alam mo ang purpose mo, don't waste time. Sabi dito sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified before of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Sabi pa dito sa Isaiah 4:46 verse 4, kahit hanggang sa iyong katandaan at uban ay ako pa rin. Ako ang laging aalalay sa iyo. Ako ang lumalang sa inyo at ako rin ang magdadala. Ako ang mag-aalaga at magliligtas sa inyo. So ngayong alam mo, sabi ko kanina, ngayong alam mo na yung purpose mo, maximize your potential. Amen. Tapos number 4 is redemption for the outcast, yung kay Rahab. So, backstory, si Rahab is yung nagpatuloy so si Moses is binigyan ng vision si Lord si Moses na tignan yung Canaan. Doon yun nakikita niya yung ubas na binibitbit ng 2 tao, yung buwig. So, yun. Pagkadating nila sa spy ng Canaan before is si Rahab yung nag-keep sa kanila, yung nagtago sa kanila para hindi sila mahuli ng mga taga-Canaan. So, bilang kapalit, sinave si Rahab and yung buong family niya. Sinave si Rahab at buong family niya sa pagsakop doon sa Jericho.
So sabi dito sa Galatians 3:28 to 29, this is neither Jew nor Greek, for you are all alone in all one in Christ Jesus. If you are Christ, then you are Abraham's offspring. Here's according to promise. So, kung makikita mo, lahat daw ng naniwala kay Lord is may karapatan sa mga pangako ni Lord. So, we are spiritual Israelites. So, lahat ng promises pwede daw natin maklaim. Minsan sa journey natin, katulad nung kay Rahab, sa journey natin, may mga unexpected people. Yung mga unexpected people, sila pa yung makakatulong sa atin. So, gaya nga ng sample ni Sister May doon sa Shell is, dati daw is contractor siya. Yung kwento niya, dati is contractor siya. Tapos naghahanap siya ng parang regular na contract. Kasi kung contractor, parang 1 year lang siya before. So sabi niya, maghahanap siya ng ibang trabaho na pwede siyang maging regular. Tapos nung may opening naman sa Shell, may opening naman sa company na gusto niya pagtrabahuan, ang ginawa ng boss niya is, nag-outsource siya, nagtanong siya, kamusta si Sister May sa trabaho niya before? Okay naman. So, ayun yung naging turning point, paano siya napunta ulit sa dating company niya. So, yun. Next is, number 5, consecration and devotion, Herem. The battle isn't for our success but His purpose. We must align our outcomes with His holiness. Kung makikita nyo, grabe naman si Lord kasi lahat daw ng tao sa Jerusalem, even lahat ng tao, lahat ng animals, and even yung mga kayamanan nila is kailangan tanggalin. So kung anong principle sa makuha natin doon is, possible sa life natin is meron tayong mga plano. Pero kung titignan mo, hindi pala yun yung plano ni Lord for you. So, ang ginagawa niya, tinatanggal niya lahat ng mga ideas, lahat ng plano mo at gusto niya yung kanya lamang. Example, if you're planning to go abroad to kumita ng mas malaki, but you're praying to the Lord na, Lord, sana matuloy itong plano ko, pero let your will be done. Pero at the back of your mind, sabi mo, sana matuloy pa rin. So, kung mga plano na hindi naman align kay Lord, lagi kong pinagpipray na i-discourage niya or parang hindi maging smooth yung dating na yun. So, silence as strategy. So, lagi natin nakikita tong phrase na to is, let go and let God. May mga plan tayo in life na hindi natutupad. Minsan, yung best plan na naiisip natin is, hindi yun nangyayari. So, lagi natin tandaan na si Lord ang bahala sa buhay natin because meron siyang magandang plano for us. Example, yung kay Abraham. Binigay sa kanya yung vision, 75 years old siya. Tapos na-fulfill yung vision na yun na magkakaroon siya ng isang anak at magiging father siya ng nation after 25 years. So kung makikita mo, 75 siya binigyan ng vision na yun, nangyari yun by ng 100 na siya. So, sa life natin, parang merong, Ate Ben, meron tayong, maklose yung mga transaction, but minsan may mangyayaring, minsan magkakasakit si buyer, hindi matutuloy. So, kailangan natin mag-trust kay Lord. Minsan talaga si Lord is silent treatment yung binibigay niya. So, kailangan natin, pag hindi natin kaya, i-let go natin at si God ang bahala doon. So next is, just like in the Bible, there are people we need to journey with life. So number 1, yung mga
characters na need natin sa life para tayo magpatuloy. Number one, of course, si God, the commander of unlikely victories. Minsan yung mga methods niya talaga is hindi, imbis na ganito yung plano mo, ito ang mangyayari. So, katulad nyon kay Joshua sa Canaan, imbis na through power ang ginawa niya, through kanta, through pagdadala ng Ark of the Covenant. Tapos, next is Joshua, a leader who obeys without question. So, this is you. Dapat maposes natin yung traits na meron si Joshua na without question, binigay sa kanya yung vision na yon, hindi siya nag-atubili. Ginawa niya agad, even if na parang ang konti lang nila, but binigyan siya ng vision ni Lord na ma-overcome mo, ibibigay sa iyong Canaan. So, kailangan ikaw mismo sa sarili mo is tiwala ka sa mga plano ni Lord. Sabi sa Bible is, trust the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. So, even wala na matitira sa iyo, kailangan mo talaga isurrender lahat ng plano mo kay Lord. Amen. Next is Rahab, the redeemed outsider. So, si Rahab naman, kung makikumpara natin sa life natin ngayon, ito yung mga past experience mo in life. Kung ano man yun, kung dark or kung may mga trauma ka na nare-receive mo before, ito yung mga nagawa mong mga kasalanan before, ito yung mga pinatawad na ni Lord. Sabi doon sa Micah 7:19, di ba? May verse doon na lahat nung pinag-pray natin kay Lord ng mga kasalanan, ito'y kinalimutan niya na tinapon niya sa kailaliman ng dagat. So ito yung mga wrong decisions natin in life na finorgive na ng Panginoon. So next is the Israelites, a community of silent trust. Ito naman yung mga support group natin sa life. So katulad kaming dalawa ni Sister May yung magkasama everyday. But we have family, mga friends. Ito yung mga support group na tumutulong sa amin kung ano man yung ginagawa namin ngayon to succeed in life. May kasabihan nga na no man is an island, di ba? So, kailangan natin talaga, hindi mo kayang maging si Rambo na solo ka lang. Kailangan mo talaga yung kapatid kasama natin sa church, mga friends natin, para tayo magpalakasan. So next naman, ang kailangan daw natin in life para magpatuloy tayo is yung the priest, mediators of worship and warfare. So ito yung ating pastor, patuloy tayong maging strongly and accurately connected sa ating pastor. And of course, yung Bible, lagi tayo magbasa ng Bible. Kasi kung makikita mo yung mga priest before nung gera nila, is sila yung vital role, sila yung naghahawak ng Ark of the Covenant, sila yung nagbibitbit ng mga trumpets, so yun. Then lastly, yung wall. So, hindi natin maiwasan. Ito yung sure to come na everyday na gumigising tayo is binibigyan tayo ni Lord ng new opportunities. But hindi natin maiwasan yung wall. So ito yung test ng faith and patience natin. So ito yung mga risk na ating mararanasan everyday, mga what ifs in life natin. So yun. So ang ating conclusion for today is God's bigger picture is about trust, timing, worship, and redemption. So kung ano man yung mga ginagawa natin sa life, lagi nating isama si Lord sa mga plano na yun. Yun lang po.